Ang mga kabit ay narcissist. So basically, majority, no? Hindi ko nila lahat. Majority na mga kabit ng inyong misis, ng inyong mister, ng live-in partner nyo, ay mga narcissist. So, bakit natin nasabi yon? Ito ay dahil sa pangyayaring ito. Alam naman ng kabit na mayroong pamilya. Alam ng kabit na mayroong wife. Alam ng kabit na mayroong husband. Alam ng kabit na mayroong mga anak. Mga nagsisipag-aral, mga umaasa sa kanyang kinakabitan, hindi niya ito nararamdaman. Ibig kong sabihin, hindi nararamdaman yung pighati, yung stress, no, yung lungkot, yung effect ng kanyang ginagawa o na kanyang gagawin. So ito ay maliwanag na senyales ng lack of empathy, na siyang isa sa pinakamalupit na senyales ng isang narcissist. So kaya kayo nagtataka na bakit napakawalang hiya naman ng kabit ng asawa ko, o napakawalang hiya namang babae nito. Bakit pinatulan ang asawa ko? Ay alam naman niya na mayroong pamilya. Hindi ba niya naiisip? Hindi ba niya nararamdaman yung mangyayari, yung nararamdaman namin, yung mararamdaman ng mga bata? The answer is no. Hindi. Because sila ay mayroong lack of empathy. And here's the catch. Magaling mang-gaslight ang mga kabit. Sino ang ginagaslight nito? Basically, ginagaslight nito or minamanipulate nito o binabaliktad nito, blame shifting ang legal wife or legal husband. So, ito parehas to ha. Parehas to. Kabit na lalaki at kabit na babae. So, doon sa point na yon, ginagaslight niya in case na magkausap sila o in case na magkaharap-harapan, no, magkausap, iginagaslight. So, doon yung makikita yung pagiging narcissist ng tao na yon, ng kabit. So, kayo mismo ang makakapag sabi nito kung narcissist or hindi. Kasi kayo mismo yung nakaka-experience And ano yung basihan ko dito? Ang basihan ko dito ay yung mga na-coach ko na dito, yung mga followers ko, na mga nakakausap ko. Ilang taon na nagraran ang aking mga contents. Matagal na akong gumagawa ng contents tungkol sa mga narcissist. Marami na ako nakausap, lampas na ng 500 ang nakakausap ko sa tagal ng panahon na ito. At karamihan ng kwento, no, 90% or more than 90% ng mga kwento nila tungkol sa ugali ng kabit ay nagfo-fall sa mga signs and symptoms ng narcissism o ng narcissistic na tao. So doon ako nag-base. Nakita ko aking na-analyze na ito yung nangyayari. Kaya kayong mga misis or mga mister na nakaka-experience ng pakikipagtunggali o ika nga ay pakikibattle sa mga kabit ng inyong mga asawa, always remember na hindi ordinaryong tao yung inyong kinakalaban o ang inyong kinakasalamuha, kinakausap, no? Ito ay basically ay mga narcissist. So you must be educated sa ganitong bagay. At kung ikaw ay nakaka-experience ng ganitong issues, ganitong problema sa relasyon, may kabit ang mister mo o misis mo na narcissistic, pwede kang magpa-coach sa akin. You schedule one-on-one coaching with me and I'll give you guidance and I will educate you regarding this matter, and we will analyze kung ano yung makakapagbigay sa iyo ng peace of mind, and also kung ikaw ay nakaka-experience ng kung ano-anong mga problema sa mental health, we will do psychological first aid at the same time. I will link you to healthcare professionals that will help you in your situation.
See you in our coaching. Mag-book lang po kayo dyan sa contacts. Bye for now.